So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, syempre motos pa rin gaya ng pinangako ko sa inyo. Month ng September at October, more on motos battle ang re-reviewin natin. Pero habang iniipon natin yung mga battle sa 1 minutes, dito muna tayo. Pero kapag once uploaded na yung mga battle sa 1 minutes, isa-isahin din natin yan. Okay, 1 minutes 3 Luzon 3, yung batch 3. Okay. Yun, Saint Ice versus Supremo. Shoutout kay Supremo. Itong battle daw na to is magulo daw yung naging judging. Hindi ko alam kung bakit. Kasi may nag-comment lang na parang sinasabi is, boss, pa-review ng Saint Ice Supremo. Magulo kasi yung judging. So hindi ko alam kung bakit, hindi ko alam kung paano yung tinutukoy nila magulo yung judging, diba? Hindi ko pa nakikita kung anong klaseng battle yung mangyayari dito. First time ko siya mapanood at hindi rin masyadong lumabas sa newsfeed ko to, or baka hindi ko lang talaga nakikita kasi hindi ako nakapag-Facebook nito mga nakarang araw, diba? So sobrang busy sa work. Tapos after work, biyahe, tapos pag nandito sa bahay, gawa ng content. Yun na lang, ganun routine na lang talaga yung ginagawa ko. So, yun. Huwag natin patagalin to guys. Saint Ice versus Supremo. Let's go. Nag-cointos kami. Nanalo si Supremo. Pinili niya mauna si Saint Ice. 5 hurado natin. Unang banat kay Saint Ice. Sinag 3. Pakinggan natin. Alas 7 pa lang, boss. 7 pa lang. Hanggang 9 pwede. Hanggang 9 o'clock. 4 yung battle na na-cancel. Patay kayo kay Everready. Di yan nakakalimot. Pero sinadya talaga yun dahil alam yan 20 minutes ako babanat kada ikot. Ito yung battle na di lang battler pati mga manunood ay duguan. Kasi Mr. 8 minutes per round versus 7 minutes per round, kumuha muna kayo ng upuan. Kaso yung sa akin ay all-in. Yung kanya saksakan ng boring, kaya lang kalaban mo na stun. Pilit pinapalakas dating tuwing nag-overtime, di tuloy malaman yung oras, son. Dapat this time, sirka tayo. Kasi hindi sigurado sa oras. Nung ako nag-overtime panalo, nung ikaw lumagpas, ikaw pa yung naolats. Kasi yung rounds nung gago, tobacco, napaka-long drag. Sa totoo lang, tingin ko dito, parang promo na battle. Gayon pa man, di na ako tutodo sa timer. Kasi yung makakasaktong 2 minutes sa amin, may libreng boto kay Casper. Gigisahin ka sa sarili mong mantika, nakachamba ka lang ng luto sa fryer, hindi ka totoong rapper. At kung may kanta ka man, malamang nagawa mo lang yan pang intro song mo sa battle. Okay. Tinanggap ko lang to bilang pabor ko sa brother. Marahil parehas kami sa shot clock kay Garapal, pero makikita mo ang aming agwat sa harapan. Ako, kahit nag-post sa pagtanghal, pangalan ko ay nagtagal, habang ikaw, kahit bata ka pa, di ka agad matatandaan. Walang tatak, walang marka, napakadami ng ganyan. Kaya naman, nung nag-chat sa akin si Paring Sight, grabing hype. Akala ko yung nakatunggali niya sa isa buhay sa classic fight. O kahit man lang yung Joker mula Muntinlupa, yung may underbite. Ayun pala, yung paboritong yan, not child, gustong masakay sa aking hype. O sige, bigyan ng shine. Sakto't nasa sinag tayo at yung lines niyan light. Ako ay uninspired. Kasi wala naman ako laban dito mula ng start. Kasi pag yung laban namin, ginawa ko para masasabihan ako Skywalker kasi ang light ng bars. At kapag dinurog naman to ng bato, ang tatawagin nyo sa akin ay trying hard. Yung energy pa naman ni Pops, parang laging ups. Ganun talaga siguro pag yung backer niyan in charge. Diba, Everready? Battle rap, Nepo, baby. Ulit. Yung energy pa naman ni Pops, parang laging ups. Ganun talaga siguro pag yung backer niyan in charge. Diba, Everready? Battle rap, Nepo, baby. Ikaw yung paborito niyang laruan. At anime fan naman din yung Paulo. Pilipino nga naman. Kapag nanawa sa katana, tsaka lang hahasain yung bolo, wala sa akin tong bobo. Okay. Ilang beses ka nang binigyan ng overtime to shine. Pilit pinapasikat pero lagi nababali pakpak mo.
Ganyan talaga pag alanganin, Zayt. Mapapatingin sa mga sinag at magtatawag ka ng Santo. Santo, Teacher's Pet. Talagang masasaktan tong pupil kapag naka-eye to eyes ko. Kita mo, kahit may patong sa ulo, ang yung apple of the eye palaging mission failed. Kaya di ka na matutubas ni Pao kahit bahala na si Batman, walang Christian Bale, piece of cake. Kaya Technical. sa'yo yung clout at validation na desperado mong gusto. Mukhang kailangan mo yun, pre. Kaya nga 30 bars lang yun, bunso. Sa'yo na yung sukli. Okay. So, ano ko siya? I-judge ko siya as a whole, guys. So, feeling ko hindi pa ganun katodo si Saint Ice sa ano na to, sa battle na to, or sa round na to, no? Hindi pa, yung, tangina technical diba? So, sobrang technical ni Saint Ice, guys. Yung suntok niya, hindi mo alam kung saan darating diba? Or saan manggagaling So, ganun ko nakikita yung performance ni Saint Ice. Ang tindi nun, yung mga references. Although ako, personally, or to be honest, yung ibang mga references niya is hindi ko masakyan or hindi ko masyadong nakuha yun. Pero yung iba, na solid, no? Kaya i-judge ko siya as a whole na lang kasi yung performance ni Saint Ice dito, hindi siya dragging, hindi siya pataas, hindi siya pababa. Alam mo yon, gitna lang siya, no? Hindi nga ganun ka-aggressive yung atake ni Saint Ice dito, no? Parang kalmado lang, pero yung punto, yung diin, yung salansan ng mga linya, yung choice of words, yung mga punchlines niya for Supremo, effective no? So, let's see, no? Pero siguro tignan natin, no? Pakinggan natin si Supremo dito kung may mga effective na bara or mas aggressive siya. Tignan natin kasi hindi naman natin pwedeng i-judge siya sa isang category lang, no? As a whole din natin siya i-judge. So, I think we need to pakinggan muna si Supremo sa round 1, then compare natin ulit to. Pero para sa akin, yung performance si Saint Ice sobrang kalmado pero effective. Ang ganda nung mga references, technical, 'di ba? So yun yung mga napansin ko. So yun, pakinggan natin si Supremo dito. Binadi paglas ka battle ko sa Bicol! Malamang yan ay nasilip nyo. Biski ka grupo ko sa flip-top, pinakitang di nagbibiro. At kahit bigyan pa ng ice, di nyan maiibsan yung init ko. Game! Yeah! Lugi nga sabihin nyo, nasa panig mo. Iyayabang niyan tinalo niya si Unico. Malamang parking to, de. Kahit tinalo mo na siya, huwag mo kami ikukumpara, Abno. Magkaiba kami sa ganto. Hindi ko wini-wordplay yung barko sa barko. Porkit nag-MMA, feeling action star na etong bobo. Hoy, kamukha mo si Bembol Rocco. Pati si Chito ng Tacoma kahugis, Pwede sana kayong tag team. Kaso wag kayong magdidikit, mukha kayong nilagang itlog na nagbabanding. Tanga, ano mayayabang mo sa akin, kalbo? Wala ka na-accomplish. Isipin nyo, mas nauna pa kumintab yung ulo kaysa karir niya mapalish. WWE na naman, papakita? Di mo yan sa akin madidiga. Baka nakakalimutan mong kagrupo ko si John Cena. Paulit-ulit tungkol sa wrestling. Wala ka na bang maisip? Para ka ng si Kiko Matching Boy, yung topic mo, nakakabwisit Puro yabang abot sa sarili. Yan napili pang dura. Sa beginner na buksa, mag-aangat lang ng bangko pag in-steel chair sa mukha. Ako'y laging game. Wasak yung stage. Mapanyuman o veteran. Darren Till pag nasa cage, 'cause I'm not scared of anyone. Darren Till. So, si Darren Till, hindi ko siya naabutan or siguro kung naabutan ko man siya is nung nanonood na kailan lang ba ako nanood ng UFC. Sa UFC ko siya, kilala ko siya sa UFC. Pero I think hindi na siya ganoon ka-active So pero yun, familiar naman ako kay Darren Till. I'm not sure lang kung middle or welterweight siya lumalaban si Darren Till. So hindi ko na matandaan. Pag in-steel chair sa mukha, ako'y laging game. Wasak yung stage, mapanyuman o veteran. Darren Till pag nasa cage, 'cause I'm not scared of anyone. Sa tagal niya ng mahinga,
nababad lang kakapanood ng WWF MMA, kilala nyo na yan. Tapos pagbalik, sandamakmak na UFC fighter reference, kanyang binabato, halang. Di kasi maiyabang takbo ng karera, kaya mga minaraton na lang. Okay. Tagal mo nang nagrarap at nakikipagsuntukan, di ka pa nakakakuha ng ring. Sa kahit anong scene, tagal mo na sa gantong shit pa na UFC, hindi man lang nakaranas ng one championship. Nung nalaman daw magkaka-comeback siya, talagang inabangan, shit. Nung in-upload yung poster, nagkagulo sa net. Nung tinignan ko naman yung comment, di ba yan yung Ice Rocks, yung natutulog sa rep? Pero kahit di bilang Ice, relevant pa rin yung sigaw nila. Talagang ilalagay sa freezer lalo't kung hilaw ka pa. Sinama pa si Gerald sa round niya. Yung matanda naman, tanga, uto-uto. Talaga mga magka-40 na sila nagkakasundo. Pero ending, walang kwenta. Kanilang naging di, sinama na sa piece. Si Master, di pa rin naging masterpiece. Kita mo, di ba? Nag-flop. Sayang, tol. Hihingi ka na lang kasi ng tulong doon pa sa binembang ni Abdul. 8 minutes ka mag-rounds, di ba? Wak mga katamo. May issue ka sa oras. Parehas tayo. Kaya nga tayo pinagtapat eh. Parehas garapal sa time limit, tarantado talaga. Alam mo, kaya natin mag-Royal Rumble 2. Pero di na yun na ulit. Galing. Ko na after, na kung kaya mo makompress, iyong round, ikay mas matindi. Pero siya yata hindi. Kung di mo kaya i-handle iyong oras, ako magpapaiksi. Okay, so akala ko itatabla ko yung round 1, pero bandang dulo ng round 1 ni Supremo, para sa akin, ano siya doon, umangat yung performance niya, umangat yung effectivity niya, umangat yung mga punchlines na direkta kay Saint Ice, yung references mas kumonekta, yun. So pinakinggan ko yung rounds ni Supremo, so sabi ko, kung magtutuloy-tuloy ito hanggang dulo na ganito lang, walang pag-angat ng energy, itatabla ko to. Pero yun, ang pinaka tiebreaker, no? Kasi para sa akin tabla na yung round 1 eh, pero ang pinaka naging tiebreaker sa round na yun is yung paggamit ni Supremo nung yung masterpiece na sinama pa si Master, 'di ba? Hindi pa rin naging masterpiece, na solid 'yon. Tapos yung mga pasundot-sundot ni Supremo ng mga jokes, no, yung may problema ka sa oras, parehas tayo kaya tayo pinagtapat, 'di ba? So ayun, maganda yung yung paghalo ni Supremo ng mga jokes sa mga verses niya, kasi kung napansin nyo, si Saint Ice more on technical talaga. So medyo seryoso yung aura. Then pagdating kay Supremo, sabi ko nga sa inyo, dapat itatabla ko yung round 1, since yung aura ni Supremo nung umpisa is ganun din eh, no? Seryoso, mga punto, mga bara. Tapos din umangat lang talaga si Supremo nung time na naghalo na siya ng mga jokes sa mga verses niya. At hindi naging pangit 'yon, para sa akin. Na-mix niya ng maayos yon, na-spit niya ng maayos, na-place niya ng maayos, kaya para sa akin lumamang si Supremo dito sa gahibla lang. Kumbaga sa crunch time lumamang si Supremo, no. So yun, nagustuhan ko yung mga niya doon, mga laro niya doon. Nagustuhan ko yung mga pasundot-sundot niya na suntok, or I mean mga jokes. Diba? So doon lumamang si Supremo sa akin. So round 1, 9-8 Supremo. Not scared of anyone. Matapang. Ayun pala. Isa pa yon sa mga nagustuhan kong linya ni Supremo, no. Yung Darren Till, 'di ba? So ayun. Kaya para sa akin mas lumamang talaga si Supremo sa round 1 compare kay Saint Ice. Oras, ako magpapaiksi. Not scared of anyone. Matapang to, Nice Pops. Palaban pero talo. Sino kasi Ice Rocks? Di pa nakapag-debut sa flip-top game? Yes. O, ba't siya lang? Tang-ina nyo, 2-0 na si Espero! Talo ako nung 1 minutes. Pero sa big stage, ako pinakamataas sa billing. Panalo daw to nung 1 minutes.
Kaso nung zoning halos hindi pinapasok sa building. Si Boss Arik na mismong nagsabing di importante panalo o talo. Mahalaga mababahaging impact mo. Kaya anong meaning nung panalo sa 1 minutes kaso nauna pa mag-debut karamihan ng batch nyo? Gets mo na siguro to, gago. Kagaya nung lumapit ka sa pilahan ng FT nung zoning, lumapit to sa akin, sabi, ba't kaya di ako binigyan ni Rick ng opponent? Eh nung 1 minutes, dinedge ko ng solid, yung bestie kong solid. Tas nauna pa siya. Di ba dapat proud ka sa destiny niyang moment? Tangin na ito, peste ang putik, mas insecure pa sa gamot ng dengue ang bobits. Hindi mo ba naisip? Meron sana akong gustong i-share. Nabanggit kasi dito ni Saint Ice, no? Yung sige, wag na. Kung i-share sana ako, pero ayun, nagkausap rin kasi kami ni Supremo nung zoning na zoning ba yun? Okay, zoning, tama. Nagkausap rin kami ni Supremo noon. Alam po, nagkita kami sa sa Jollibee dun sa baba ng TIU. 'Di ba? So nagkausap kami noon. So ayun, hindi na para i-share. Ma-curious kayo. Mas nauna pa siya. Di ba dapat proud ka sa destiny niyang moment? Tangin na ito, peste ang putik, mas insecure pa sa gamot ng dengue ang bobits. Hindi mo ba naisip, kahit nakuha mo yung technical voting, ikay nakakainip panoorin kasi wala kang refreshing na content na pwede present na hindi template at boring. Hindi kasi lahat kailangan i-wordplay. Minsan mas effective yung emplis, mas pasok pa rin yung bar na diretso. At yun ang chess piece sa Tetris. Kakatira mo inside the box, pagkapanalo. Galing alam mo yun, technical din, no? Technical ni Saint Ice, man. Yung wordplay. Minsan mas effective yung emplis, mas pasok pa rin yung bar na diretso. At yun ang chess piece sa Tetris. Kakatira mo inside the box, pagkapanalo mo na disregard at kinahon. Si Pilos ang naglapag, nakapupulutan, pero ikaw na chicharon. Dapat magkakaibigan. Chicharon, okay. Ano finalist yung pinagtatanggol ko? Dapat magkakaibigan, naghahawaan ng apoy para manatili yung set inspired. Kaso nga lang, iba ata pagkakaintindi ni Boy. Pagdating sa friendly fire, lagi nakikipag-unahan sa kapangkat. Ayan, ang ending, you came in last. Imbis na nakipag-toast ka nga sa Calix, you raised the glass. Tapos hiningi mo pa yung rocks. Alam namin hindi ka naubra sa tuwing G yung katapat. Hindi nakatagos kay Nego, kaya para sa kanya ibinili nung kapangkat. Pero tignan nyo sa final sa likod. Kitang-kita yung inggit in the worst way. Kaya nagsettle siya for bronze since you wanna be in 3rd place. Pinagtatanggol pa rin ni Kuya 3rd. Kasi masyadong sensitive. Malamang mga Pasko na dipit ang kanyang barang na-conceive. Pero kahit kailan di ako umiyak kagaya mo nung natalo ka kay Nego G. Super emo ang puta! Paano aangat yung movement mo? Ang baba ng galawan netong bobo na feeling star na nagawang ilaglag yung ultimo. Kasama mo mapalubog o mapatuktok ng pedestal. Desperado maging mukha ng pangkat nila. Matagal nang yung hangad yung ganon. At ngayon nagpakilala ka na, wala nang unknown. Okay, so ganun pa rin yung ganun pa rin yung atake ni Saint Ice. Kalmado yung performance. Alam mo yung monotone diba? Pero hindi naging, sabi ko nga sa inyo sa round 1, sobrang consistent kung paano inumpisahan ni Saint Ice yung round niya papuntang gitna hanggang dulo, ganun na ganun din. So consistent na atake, consistent na performance, tapos yung content solid yun, yung pasok pa rin yung bar, yun yung masterpiece sa Tetris. Tayo na gusto ko yun. Meron pa I think meron akong isa, dalawa, parang 3 or 4 na linya ni Saint Ice na nagustuhan ko, 'di ba? Yun. Para sa akin, yun nga sabi ko, monotone yung performance ni Saint Ice. Yung tono niya yung tono ng performance niya from start to finish, ganun pero alam mong sumusugat, alam mong direkta kay Supremo. Si Supremo kasi yung atake niya kasi aggressive aggressive, kaya parang nag-expect ka na may linya talaga na pangdiinan, 'di ba? Kay Saint Ice kasi di mo alam kung nasan yung punchline kasi ini-spit niya ng kalmado. Tapos mas masakit pa yon kung kalmado, yung sinasabi ko sa inyo, kalmado siya mag-perform, tapos pag tumama pa yon, mahapde. Kaya
iba yung approach ng dalawa, pero I think sa pagiging agresibo sa first round hindi ko nabanggit. Sa pagiging agresibo, lumamang si Supremo doon. Tignan natin sa round 2. Pero itong round 2 ni Saint Ice para sa akin same lang dun sa round 1 niya. Okay, so let's see. May nakapanood ba dito yung laban nila ni Ultimate? May linya siya dong talagang ikay mapapadyos ko. Pag ako nag-adobo, sunog buong mundo. Grabe ka naman mag-adobo. Nakadroga ka ba? Puta, paano na lang yan pag nagtinola ka na? Lakas ng trippings mo, kuya. Adobo, sunog buong mundo, may toyo ang puta. Sabi ko kasi sa'yo, tigil-tigilan mo na paggamit. Di yan talent. Si Tipsy D nga dami niluluto, di naman nakakasunog ng planet. Sinibihan niya pa si Ultimate ng ganyan yung mga mukha ng gustong makalaplapan si Apex. Yung nerdo palaban. Side comfort na yung bata mo, nagsiselos na naman. Pero feel ko mali yung conclusion mo. Kasi una, si Ultimate mas mukhang tomboy kaysa bakla. Pangalawa, ba't may ini-imagine may kalaplapan si Apex? Ang sangas mo sa laban, ini-imagine mo dalawang lalaki naglalaplapan. Puro na lang si Apex, yung nire-referensya nyo. Malamang yun lang naman laman ng eksistensya mo. Kasi kung papansinin, banggit lagi si Kajente sa kanyang mga bara. Kasi alam mo kung di mo siya sasama, di ka maaalala. Naalala ko yung laban nila nung 2x2, sobrang tapang yan sumugod, talagang walang sinisino. Nung umakit naman yung bodyguard ni Abra, puta, nagpanggap siyang bimpo. Pero grabe yung pambabash daw natanggap niya pagkatapos nun. Talagang di niya kinikerry. So, diba, ito yung pinagkaiba ng performance nilang dalawa. Si Supremo kasi may mga comedy lines sa gitna or sa pagitan ng mga seryoso na bara. Diba? Yun yung nagpakulay sa performance ni Supremo. Para sa akin. Talagang walang sinisino. Nung umakit naman yung bodyguard ni Abra, puta, nagpanggap siyang bimpo. Pero grabe yung pambabash daw natanggap niya pagkatapos nun. Talagang di niya kinikerry. Tapos bumalik ka rito, naramdaman ng very sketchy. Alam mong may trauma ka na sa double A, nagtiwala ka pa kay Everready. Kasi most-seated ganda nun. Most-seated battle daw. Yun yung ambag niya sa liga. Grabe ganda nun. Robin Padilla. Inaasar pa yung pangalan ko kasi may kagaya. O kaya tunog barbershop. At least maangas. Pasok sa takilya. Kayo nga Diyos, Lord Manuel, tas ikaw Saint Santo. Sa langit yan mabisa. Sinasabihan nyo kung pang barbershop, yung sa inyo nga pang kapilya. Pil na pil mo pagkasanto mo, di ba? Lagi mong wini-wordplay. September 8 ngayon, kaarawan ni Mama Mary. Di ka makiki-birthday. Kukupalin ko yang gagugang maimbiyer na lang yan. May tema masaktan. Bibigyan kahihiyan santo na parang piyesta sa San Juan. Kaya habang maaga, sa akin ka na mag-bow down. I can say it out loud. Kahit lanang, pow, di ko kailangan santo nagpapatayo. Kaya ako mag-stand out. To sum it up, ikaw yung unang MCing naging controversial kasi nakipag-kiss sa kapwa niya siga. Dala mo yung flip-top sa isang MMA fight. Kasi 6 seconds, tulog na yung pabida. Kaya di ko rin alam paano nakakaharap to kay Enigma. Puta, dyan ka magaling. Ipahiya yung liga. Wala kang kwenta kahit sa platform. Lagi kang injured. Kung may mapupuntahan ka pa ba, mismong ikaw di sure. Di ba mahilig ka mga lekto ng laruan? Sa isang FB page ka pa nga na picture. Buti pa sa pagkukulik mo ng laruan, may naalagaan kang figure. Tangina. Wag mo yung isipin na walang napuntahan ng iyong mga hangarin. Inspirasyon ka para sa amin. Salamat at may karir kang patapon. Hindi na kami dapat gayahin. At last, hindi na kami dapat gayahin. Pero bago ka mag-rebut, tol, at matulak niyang bugso, balikan mo muna niluluto mong adobo, baka masunugan naman ng mundo. Okay. Kung ano yung performance ni Saint Ice sa round 1, ayun din yung pinakita ni Saint Ice sa round 2 at ganun din yung pinakita ni Supremo. Sobrang gahibla lang ng nilalamang ni Supremo sa sa battle na to. Kumbaga sa isang aspects lang or sa isang aspeto lang lumalamang si Supremo. Yun yung paglalagay ni Supremo ng pambalanse sa bawat round. Ano yung tinutukoy ko? Yun yung mga comedy, no? Yung mga jokes niya. Kasi kung nakita nyo hindi ko sinasabing A game to ni Saint Ice sa ganitong pinapakita niyang performance. Hindi. Alam ko may mas malakas pa
Yung tulad ng laban niya kay Unico, alam ko, solid yun. Pero dito, tsaka yung laban niya kay Michael Joe, yun, alam ko, tangay na, mas malakas yun. Pero dito, feel ko hindi pa A-game yung pinapakitang performance ni Saint Ice dito. At yung mga binibitawan niyang mga angulo or mga references, alam mo yun, basta hindi pa ganun kabigat. Then, kay Supremo, tsaka kung napansin nyo, no, from start to finish, technical. Yun lang yung pinakita ni Saint Ice, technical. Then, pagdating sa performance naman ni Supremo, halo, no? May mga wordplay, jokes, yun nga yung sinasabi ko sa inyo na ginagawang pambalansi ni Supremo. Kasi, yung pagiging technical, pagkakaroon ng mga punchlines, alam mo, mga references, pinapakita sa atin ni Supremo yun. Tapos, mas nakukulayan yon sa pag-a-add niya ng mga comedy. So, para sa akin, yun yung isang nilamang na category or aspect ni Supremo sa battle na to. So, yun, para sa akin, I'll go with Supremo pa rin sa sa first 2 rounds. So, that's ano ba score kanina? 9-8. Oh, so that's 18-16. First 2 rounds bibigay ko kay Supremo. Ulitin ko lang, para sa akin hindi pa naka A-game si Saint Ice, kaya para sa akin mas lumalamang si Supremo, mas effective yung ginagawa ni Supremo, mas makulay yung ginagawa ni Supremo. Hindi ko din-disregard yung first 2 rounds ni Saint Ice, malakas yon. Pero ang sa akin lang is mas epektibo si Supremo in terms of overall performance. Okay? Round 3. Tangina. Piling gawa sa bakal, akala mo may aloy to. Tignan ko na yung ginagawa kong adobo, ito yung binababoy ko. Okay. Ano pa yakan na, pre? Nandun yung pinto. Ganto ako magtoyo, nababalutan ng ginto. Hinto. Nakalimutan ko na iba eh. Tangina, hindi pa tapos yung round niya, nakalimutan nyo na yung mga punchline niya. No? Kasi malakas ka namang line, Mac. Kaso, malakas lang yan kapag may style ka. Kasi estilo nito, pinaghalong deep cram, tsaka wala nang iba. Mula tono, gigil sa dulo, pag-wordplay ng mga bara nila, walang kakaiba. Buti pa yung tae ni Lip, lumulutang. Samantalang tong tamod niya, malimit, kinukumutan, walang kabuhay-buhay. Nung laban nyo ni Pilos, hindi mo alam kung kaninong round na kung naka-blindfold ka, mamin. Sa katunayan, nung natapos na yung video at nag-autoplay yung kay Calix, kala ko battle nyo pa rin. Nung nag-spit si Razik, sabi ko 3-way battle. So yung mga battle neto, para siyang si Deo nung nag-strip si brother, di ka nire-replay after. Paulit-ulit subject matter, iisa placement at pagkaayos. Kaya talo formula mo kahit i-breakdown mo sa atoms. Tas kala mo sino Wangbu makibara. Pag ako nag-1-2, bakihan ma, kaya Pacquiao, mahiya ka, kamukha mo si Marlo Arizala. Gago. Kakahon ko tong Supreme, total pang hype ang galawan. Supreme. Wala ngang flow to na orig, kaya Andray ang pangalan. At speaking of the meat, buraot ka sa sponsor. Kahit graduate kang cum laude, wala ka pa ring honor. Butata ka pa rin sa akin kahit ito ang kanya home court. Tangina men, 10,000 pesos para i-rep yung brand sa video. Ang tanong, pangalan mo Chong, makakabalik kaya yon kahit 500 na piso? Yung branding ko wala tong pekas, kaya sumusuporta sa akin, pumapaldo kami parehas. Pero sa bagay, maswerte din naman yung sponsor mo na parang swelas nakadikit yung brand nila sa etchas. Mula cap, gang pantalon, ang ending nun, you cut them short. Alam mo kung anong problema mo, tol? Kamukha mo si Zanderford! Walang utang na loob sa grupo at sumusuporta ni walang lehitimong estilo na sayo. Kaya manigurado kapag dumating yung araw na ikaw sisingilin nila na meron kang maaabot. Hindi sapat yung nakasalang lang sa flip-top. Mas marami yung hindi maaalala ng madla. Kasi kung konti man ang makalagda, mas konti ang magmamarka. Okay. Tangina, nakakatamad ka kalaban. Dahil kahit magawa mong manalo sa labang to, alam namin, halata naman na yun ay mas kasalanan ko kaysa kalakasan mo. Kaya nga, 30% pa lang pare yung binitawang pangantsaw. Ang aming battle nagtila sparring ni Donaire kay Pacquiao.
Lahat ng hinain mo sa akin, mapaanak man akong pare, hindi ako umaayaw. Kaya wala nang pasakali at sa Motos Paranaque, bigyan mo ako ng bayaw. Hilaw! Okay, so consistent. Round 1, 2, 3 ni Saint Ice, ganun pa rin. So, hindi ko na uulitin yung mga comment ko doon. Basta, kung ano man yung naging komento ko sa 1 and 2, yun din. At yun din yung i-comment ko sa round 3 ni Saint Ice. Consistent no? Kung ano yung pinakita niya ng 1, gitna ng 1, dulo ng 1, umpisa ng 2, gitna ng 2. Ganun pare-parehas. Yung level ng punchlines na kumonekta kay Supremo, magkaka-level din, di ba? Kung gaano kalakas yung effective punchline doon sa round 1, ganoon din kalakas yung sa round 2, ganoon din kalakas yung round 3. Ganon, di ba? Tapos para sa akin, malalayo din yung agwat ng yung gap ng mga punchlines ni Saint Ice. Sabi ko nga sa inyo, parang hindi pa tumotodo si Saint Ice sa pagkakataon na to di ba? Okay, Supremo. Kuya, usap nga tayo. Di ba pinaglalaban mo yung sining? Dapat lyricismo lang tinataglay. Pero angle mo kay Ultimate, bakla. Inakusahan mo si Michael Jong kumakantot ng bata. Tas GF ni Freaky yung ginahasa. Yung sa kwaderno mo nilalagay. Ang galing ng pinaglalaban mo, di mo sa'yo ina-apply. Ayaw mo sa mga uso na linya kasi magiging irrelevant in the future. Pero nireferensya kayo Espero, si Otlum. Ano ba yung binubuga mo pa Gumagamit din ako ng trendy, di na para itangge. Oo, madalas may usok ang makikita, may tinutos na kasi. Pero ngayon lang din nagsinkin sa akin yung kanyang inilathala. Naalala nyo yung sinita niya si Michael Joe kasi Paris Overload binara? Irrelevant daw, next wala na. Sa bagay, ganyan talaga si Otlu, may galit kay Diwata. Okay. Nagkaka-unique ako kasi nagka-catwords. Din nung round 3, nagka-catwords ka din. Kaya nagdududa na ako asan present si Redad. Para kang PSP, ikaw na lang din sumisira ng iyong kredibilidad. Okay. Request mo kay Arik mag-isa buhay? Nag-aantay ng paanyaya? Gusto mo mag-isa buhay? Isang salita nga, wala ka? Okay. Mag-isa buhay, isang salita nga, wala ka? Tsaka tol, wag ka pa main character, lahat tayo dito may problemang dala-dala. Kaya sana wag nyo ginagawang rap skills yung pagdadrama. Kung kayo nasa posisyon ko, malamang may ginugupit na nalubid sa kisame nyo. Title lang kita, Pacboy. Lugi binabayad sa yung TF. Grabe masaklap. Imbis na nagra-rap, puta mga nagra-rant. Hindi na raw ako, sabi sa nagra-rant, gago. Allegation palpak. Sa akin na mo bagsak. Tanga sumusugat to sa tenga, assassination kay Trump. Kaya pipilipitin ko yung ulo mo, tanga ng walang awa. Pati dila niya kasama na sa sobrang daming twist ay nagmukha ng maharaja. 300k daw yung postahan nila nung 2x2, tas nagcointos lang yung hurado, yan yung iniiyak ng loko. Galit ka sa sugal, tas nandito ka sa motos, alam mo naman na sa amin yung monopolyo. Dapat daw magpasalamat si Espero sa kanya, kasi may pioneer na siya nakabanggaan. Ikaw na una, kayo lang may nasakripisyo, porket bago, yayabangan. May mga kabatsa ko nagbibenyo sa trisikilan, sa gubat, sa kalsada nakikipagsigawan. Gago dito ka dramahan. Ako yung nagsilbing boses sa susunod mo pang makakalaban. Na di lang kami basta-basta sumulpot mga rookie. Marami din kaming pinaghirapan. Okay. Puntirya mo mga rookie. Putuban ka naman. Sinisita mo mga bagong bunga. Inugatan ka na dyan. Pasalamatan? Para saan? Yan ay di mo deserve. Tanga kahit walang ice, to'y kaya namin ma-preserve. Kasi natutuwa siya yung karir niya ipapunta na sa climax. Anticipated pag siya'y kasama sa line-up, ulul. Huwag kang assuming alam namin ikaywak. Tsaka di magaling si Saint Ice, marami lang issue si Ice Rocks. Kaya ipakita mo yung best form. Sawa na kami sa lesson. Drama pa ka-wex nun. Ngayon anong pakiramdam, bata naman yung naninermon. Ginulpi ko yung sinseyang pinakabago. Sinunod tong lumang veteranong lamang ng ilang taon. Di umubra init, nadala ng mayon. No kahit ice, nataglamig, ay natunaw lang ngayon. Sight! Walang sinasayang sa binibigay mong pagkakataon. Pinakitang kayang-kayang sumabay kahit saan pang panahon. At last, di ako masyado nag-wordplay. Wali ka nang inasahan. Rekta lahat sa'yo pinukol. Alam kong ayaw mo sa catwords, kaya di na dun ginugol. Ngayon, wala nang catwords, hininga mo na pinutol. Sa akin, all 3 rounds Supremo. Malinaw para sa akin kung paano ko napanood yung battle, kung paano ko tinake yung mga masterpiece nila, yung mga verses nila. Supremo Yung round 3, pinakamalakas ni Supremo yun, guys. So,
ano ko muna to, i-scorean ko muna. Para sa akin, 1 and 2, dikit yon sa 9-8. Pero yung round 3, pinakamalakas ni Supremo yon. Sobrang siksik. Sobrang siksik noon para sa akin. So, yun yung pinakamalakas niya. Bibigyan ko ng 10. 8 na score. All 3 rounds, Supremo. 24 para kay Saint Ice. 8-8-8. 24. Kay Supremo naman is 9-9-10. That's 28. So, 28-24 in favor of Supremo ang boto ko. All 3 rounds, Supremo. Tapos, ayun. Ginudge natin to per round. Pero, pwede rin natin tong i-judge ng as a whole, no? So, ayun. Sabi ko nga sa inyo, all 3 rounds consistent si Saint Ice. Kung ano yung pinakita niya sa 1. Yun din pinakita niya sa 2. Yun din pinakita niya sa 3. Kung sobrang consistent. Di mo alam kung saan manggagaling yung suntok niya kasi kung paano siya mag-deliver monotone no. Kumbaga kalmado lang siya mag-spit pero ayun, hindi mo mamalay na nasa punchline na pala kaya para sa akin sobrang effective nun kasi hindi mo ma-anticipate akala mo set up pa lang to pero puta ito na pala yung papatay sa ito na pala yung pinaka punchline, 'di ba? So ganun yung dating ng performance ng Saint Ice para sa akin. Yun, consistent yun. 1, 2, 3, ganun yung pinakita niya. Effective naman yung mga references pero sa sobrang technical ni Saint Ice, yung iba doon is natutulugan, no? Ako, to be honest sa inyo guys, hindi yung ibang mga linya din ni Saint Ice, hindi ko rin naabot yun, 'di ba? Yun, kay Supremo naman, unang-una na doon yung sabi ko nga sa inyo, yung paghahalo ni Supremo na mga comedy lines sa bawat verses niya kasi yun talaga yung nagpakulay Kasi isipin niyo, walang mga jokes yun, seryosong mga bara lang tapos yung pinakita ni Saint is technical. So anong klaseng battle yung mangyayari? So 'di ba? Kahit papaano binibigyan ng pambalanse ni Supremo yung mga verses niya na goal niya rin is makuha yung momentum, 'di ba? Naisip ko kasi no, kung hindi naglalagay si Supremo ng mga jokes doon, baka naging matamlay yung battle, 'di ba? So feeling ko ganun. Ano na lang talaga, ang bubuhay na lang talaga sa battle na to is yung effective haymakers at punchlines Yun. Pero since si Supremo is naging creative siya sa part na yon, hindi siya nagstay or di siya na-stuck sa isang isang elements lang, and explore niya, 'di ba? So sabi niya dito hindi siya masyadong nag-wordplay pero still meron pa rin naman, 'di ba? So yun, Supremo sa akin dito all 3 rounds. So yun. Sinag 3, magingay pa kayo isang beses para sa laban niyo. Siyempre gusto ko pasalamatan Branded sa pag-heartbeat. Nagkaroon kami ng papers sa Index Salon. Maraming salamat. At ayun, nagkaroon kami ng problema sa judging dahil 4 lang yung lumitaw na official na judge at may mga nagtawag ng ibang judge, puta. Tangina mo, Casper. So, anong nangyari? Nagkaroon kami ng resulta. Kumuha kami ng 4 na yung 4 na unang judge, pantay yung boto nila. So, kumuha kami ng extrang 3 judge para hatiin yung boto kung ano man yung majority. At yung magiging majority ng boto na yon ay yung madadagdag na 1 boto dun sa 4. Puta na ang gulo. So, ang boto ng hurado galing sa 4 na judge at sa 3 na bumoto in majority, 3-2, magingay para kay Saint Ice. So, ibig sabihin, yung 4 na judges, tie. So, ibig sabihin, 2-2. No? 2-2 yun. Yung dalawa doon, kay Saint Ice yung dalawa doon, Supremo. So, yun. So, hindi na-distinguish kung sino yung panalo. Tapos, kumuha ulit ng 3 judge. Para, yung 3 judge na yun, explain ko sa inyo. Ano lang naman simple lang naman yung naging yung simple lang naman yung explanation dito. Yung sa halip na 5 judges kasi, nawala daw yung isa, sabi ni Zait.
Tapos yung 4 na natira, naging tie yung tabla. Ay, naging tie. Naging tie yung ano, naging tie or tabla. Yun pala yun. Naging tie or tabla yung ano, yung naging hatol nila sa battle. Kaya ang ginawa nila, kumuha si MZ ng 3 pang judges para yun yung majority na yon is counted as 1 yun. So sabi nga ni MZ, kumuha ng 3. So ibig sabihin, yung dalawa doon, yung dalawang bumoto doon is dalawa or malay mo yung buong 3 na to is binoto si Saint Ice, 'di ba? Kasi sabi nga niya majority. Yun. 3 or 2 of them binoto si Saint Ice, kaya Saint Ice yung naging boto ng 3 mga judges na yun. As count dun sa 2 kanina. So ganoon lang naman siya. Although yes, magulo kasi pwedeng depende yun eh. Depende kung sino yung mga kinuwang judge ni ni MZ eh. Kasi halimbawa, yung 4 na kanina sinasabi niya, for sure naman mga battle MC yun. Siguro kaya 3 yung kinuha ni MZ na additional kasi baka hindi mga battle MC or baka ano lang nakuha lang diyan sa crowd, 'di ba? So possible ganun eh. Kaya kumuha ng 3 tapos ang count nun is 1. So nagets niyo ba yung yung gusto kong ipaliwanag sa inyo? Sana nagets niyo kasi ganun yung lumalaro sa isip ko na baka kaya 3 kasi pwede namang kumuha ng isa pang judge na battle MC eh, 'di ba? Para klaro, 'di ba? Para klaro. Pero ang ginawa kumuha pa ng 3 no instead of 1. So I think yung 3 na yan is hindi battle MC. Mga nanonood lang diyan sa venue na tinanong na sino yung boto mo, something ganyan. So yun yung dating para sa akin. Pero ako para sa akin Supremo in all 3 rounds. Yun, solid na laban yun. Okay lang kahit ano maging resulta nun. Solid nun. Shoutout lang dito sa Hassel 4D, Brody Caps, tapos Kill yun, shoutout. Sa kasama ko kay JK, shoutout sa kanya. Brody Caps, Kino, White Child Apparel, Damik Tato, Hassel 4D, Sir RJ Turingan, Sir Paul Kenneth, kay Prius Jamaica, ingat ka lagi, kay Kate, kay Lucas Rigel, kay Lexus Daybon, kay Poy, sa Poy Bash Furniture, sa Consistency Clothing, kay Sir Eric, Ma'am Aya, Ma'am Pamela, Ma'am P, sa mga teacher ko ng grade 12, kay Ma'am Pamela, Sir Kiko Maching, Don Rap, Kuya Jen Ali Kapin, Jonas, kay Jelly, kay Silencer, kay Palara, kay Ben Shirobic, Judyang, Boji, Basti, Tito Cobb sa Japaningat, Tito na Kuya Joshua, kay Nargis. Yun, sa mga nag-sponsor sa akin, salamat. Masaya ako matalo. Putang inang judging yan. Shoutout kay Supremo, putang ina men. Future, yun ang future of this shit. Saint Ice, Parañaque, motherfucking city. Sida, r/fliptop, Revere, all motherfucking year. Hype Base Solid, AOJ, MMA all day. Shoutout Coach Jack, I love you. Taugama P. Fortunata main chapter. Lahat ng mga tropa, lahat ng pumunta ng live. Putang ina Sunday ngayon, ang lakas ng motos. Shoutout palagi kay Kuya Zait sa Mods Battle League, Raplines Battle League, Flip Top Battle League. Sa girlfriend ko, I love you, mami. Maraming salamat. Tang inang judging yan. Ito na, Saint Mice. Yung ako isa yung basta hindi, sorry, ako lang ginawa nilang representative do sa pahabol na boto. So hindi ko alam kung ano yung naging ano yung pinaka-judging nung tatlo kasi kami. Hindi ba, hindi ko alam ba, pero si Saint Ice ang binoto. Ako, yung sa part ko, binoto si Saint Ice kasi yun nga, siguro yung sa mas preferred ko yung mga yung creativity ng, I mean hindi creativity, yung mas yung mas magandang approach nung pagkakasulat. Hindi siya yung parang basta mo lang hindi mo basta naririnig, pero hindi ko alam, para sa akin ganito na lang. Round 1 at 2 Saint Ice, round 3 Supremo talaga yun. Yun yung pinakamalakas yung Supremo para sa akin, yung round 3. Yung pinanggigilan niya. Pero yun nga, sorry, representative lang ako. Pero yun nga, may preference si Saint Ice. Pero 1 to Saint Ice, round 3 Supremo. Yun. Yo, Ilaya, Pricing, Cartel Lion and the Scouts. Shoutouts pala kay Third.
Maraming salamat. Branded, IP, Unhinged, Real Jokes, and shout out sa inyo lahat. Yun, isa ako sa bumoto kay Saint Ice. Kasi para sa akin, rounds 1 and 3 nakuha niya. Para sa akin, sobrang gusto ko yung ginawa niya dun sa round 3 na parang sa isang bar, nagdadalawang punchline siya. Parang yung isang word setup, tas punchline, tas parang setup punchline, ganun. Pero, panalo lahat dun sa laban na yun. Sobrang ganda ng laban. Ang lakas ni Supremo, ang lakas ni Saint Ice. Parang okay nga lang na promo, and yung judging din is 4-3. So, tama lang yung judging. Kahit sino manalo sa kanila, panalo lahat dun. Yun. Shoutouts, Motus Battle League. Yeah. Yung Signals, binoto ko sa Supremo. Sobrang solid ng laban na yun. Pwedeng kay Saint Ice or kay Supremo. Binigay ko yung round 1 kay Supremo, round 2 kay Saint Ice, tapos round 3 talagang parang pwedeng kay Supremo pero kay Saint Ice. Pero binasihan ko na lang yung mga dami ng punchline tsaka mga pinibitawan na mga malalakas. Mas lumamang lang ng gahib na lang si Supremo kay Supremo. Yo, Don Rafael, Pulo, Mantra, Flip Top, Moto sa RBL. Saint Ice versus Supremo. Binigay ko yung boto kay Saint Ice. Round 1 kay Saint Ice. Si Supremo, all 3 rounds para kay Saint Ice. Pero dikit siya. Round 1, mas effective. I mean, preference ko mas maraming napatamang punchline si Supremo. Pero mas effective yung dala ni Saint Ice. Lalo-lalo na yung round 2. Detailed, compress. Sa kabilang side naman, si Supremo punchline after punchline. Pero mas effective yung dala ni Saint Ice. Ganon din sa round 3. Pero pagdating sa round 3, mas naging malaking lamang ni Saint Ice yung pacing niya. Si Supremo parang sobrang aggressive niya. Si Saint Ice naman sobrang chill na parang... Yun nga, chill nga eh. Gamay na gamay yung ginagawa niya. Yes. Round 1, nagkatalo. Supremo parang nangangapa pa sa ambience ng battle nila. Si Saint Ice compose. Round 2, napaka-detail nung dala ni Saint Ice, effective. Supremo, maraming punchlines. Then pagdating sa round 3 naman, si Supremo, yung pacing na masyadong mabilis, mas nananamnam yung ginagawa ni Saint Ice. So, 1, 2, 3, Saint Ice, pero dikit lahat na rounds. Yun lang. Blonsky as music, dikdikang laban yun. Hindi mo din masisisi yung judge na hindi talaga lumitaw kasi sobrang dikdikan yung laban. Binoto ko dito sa laban na to, si Supremo. Bali, ang boto ko, round 1, binoto ko si Saint Ice. Kumbaga, para sa akin yung sa laban na yun yung nag-set ng tone Okay. Yung bungat ni Saint Ice ay gusto ko yun. Parang kumbaga kahit malakas naman yung round 1 ni Supremo, kaso kumbaga yung pagpasok ni Saint Ice sa round 1, mas gusto ko yung ano niya doon yung momentum niya doon. Kumbaga kumpara doon sa round 1 ni Supremo. Tapos round 2 binoto ko si Supremo doon. Gusto ko yung mga punto niya. Tapos round 3 kay Supremo. Kala ko kasi nung round 3, kala ko talaga makukuha na ni Saint Ice yun kasi medyo nahihinaan pa ako sa mga pambungad ni Supremo nung round 3. Pero pagdating niya sa kalagitnaan, palakas ng palakas. Kaya binigay ko yung kay Supremo. Bali ang boto 2-1 kay Supremo. Shoutout kay Saint Ice. Maganda yung lakas ng laban. Okay. So, I think wala na akong questionin dun sa or wala na akong i-comment sa judging, no? Para sa akin klaro naman yung yung naging vote nila. So, I think ayun lang. So, ayun, Saint Ice versus Supremo. Ako siguro kung nakapunta ako neto, siguro mas iba yung sa akin, mas iba yung dating sa akin siguro nung battle. Pero ayun, Saint Ice vs Supremo, that's it. Sa akin, all 3 rounds yun. Kung si Don Rafael, all 3 rounds Saint Ice ako. Para sa akin, all 3 rounds Supremo. At na-explain ko naman sa inyo kung bakit, diba? So ayun, kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.